Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week sa buwan ng Hunyo, ating pag-uusapan ngayon kasama si Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care. Magandang tanghali po, ma'am. Yes, isang magandang araw po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po dito sa programa ninyo. Salamat po sa inyong pagdalo. Ma'am, ano po ba ang tema ng pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week ngayong darating na Hunyo? At paano ito sumasalamin sa advokasya ng NACC para sa legal adoption at foster care? Yes, maraming salamat po. So una po, ang Adoption at Alternative Child Care Week or AACCW is a designated nationwide celebration po during every second week of June ng bawat taon to celebrate adoption and alternative child care. And this help elevate public awareness on the various government programs and services that we have para po sa mga batang abandoned, neglected, dependent, surrender, orphaned, abused, and exploited. So this year, our theme po is Love Makes a Family. So this is a time of the year when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child in need of a family. So through this activities, we also hope to raise awareness, public awareness on legal adoption and alternative child care, and encourage the public to open their hearts and homes to a child who needs a family. So bali, pag 5 taon na po namin ito, na sineselebrate ang Adoption and Alternative Child Care Week, na sabi ko nga po ang aming tema ay Love Makes a Family. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya. So, ibig sabihin po nito ay ang pagmamahalan bilang pundasyon ng isang pamilya transcends beyond biology at ang traditional setup na kinagisnan po natin na komposisyon ng isang pamilya na may nanay, may tatay at merong mga anak. Dahil marami po ang nag-i-inquire din po sa aming opisina ng mga single individuals. So po pwede rin po silang maging adoptive parents or foster parents kahit na po sila ay single. So hindi po gustong sabihin na ang magiging adoptive parents ay at foster parents po ay yung mga mag-asawa lang po. So po pwede po tayo ng individual, single individuals na nihikayat po namin na buksan din ang kanilang puso at tahanan para sa isang bata na nangailangan po ng pag-aaruga ng isang magulang. Okay. Well, Director, ano naman pong aktibidad ang inilatag ng NACC ngayong buwan ng Hunyo bilang bahagi nga po ng inyong pagdiriwang ng Adoption and Alternative Child Care Week? So sa darating po na June 9, sa Tuesday po, ay meron po kaming nationwide press conference, kaya hybrid po ito. At sa June 13 and 14 naman po ay meron kaming simultaneous na nationwide bisikleta at fun run for a cause sa bawat region po. So target po namin na makakuha ng at least 5,000 participants nationwide. Sinasabi nga po natin June 13 and 14 na ampon. So ano pong gustong sabihin ng ampon? It's an acronym for anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So pati po yung ating mga adoption and foster care champions, advocates, yung aming pong mga supporters mula sa public, private, or civil society groups ay hinihikayat po natin na tayo po ay maging proud ampon. Ipalagana po natin ang tamang proseso ng legal adoption and foster care. So, pagkatapos po nitong activity na to na bisikleta at fun run, meron din po kami mga sinet up po na mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls para po magkaroon ng mga adoption and foster care forum kung saan po pwede po mahuk doon at magtanong kung paano po yung proseso. Meron pong mag-a-assist sa kanila ng mga social worker po doon kung meron po silang mga katanungan regarding sa legal process of adoption and
alternative childcare. Parang ano no, Director, the more legal adoptions, the merrier. Anak, magulang, pamilya, Yes. ordinaryo, pero natatangi. Ma'am, sa ilalim ng Republic Act number 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, paano po napapadali at napapabilis ang proseso ng legal adoption para the more legal adoptions, the merrier? Yes po. So simula po nang itayo ang NACC ng 2022 ay mas naging madali, mabilis at hindi na magastos ang legal na proseso ng pag-aampon. Basta po kumpleto ang mga requirements at information na binigay po ng adoptive parents or foster parents, kaya po naming ma-issue ang order of adoption within 9 months mula sa pag-file ng kanilang petition for adoption. Kung dati po yung adoption kasi ay dumadaan po sa judicial proceedings, ngayon po administratibo na po. Hindi na po dadaan sa ating pong mga korte ang inyong petition for adoption. Kayo po ay kailangan lang makipag-ugnayan sa aming pong mga Regional Alternative Child Care Offices o RACOS na meron po sa bawat rehiyon ng Pilipinas. It is strategically located across the country para po mas accessible na sa ating pong mga kababayan ang mga programa at serbisyo ng adoption at alternative child care. Ang lagi ko pong sinasabi is that we will be with you all throughout your adoption journey. So hindi po kayo pababayaan ng NACC at ng RACO at ng social worker po na nakatalaga po na mag-assist po sa inyo. Okay. Director, kumusta naman ang laban ng NACC laban sa illegal adoption at yung tinatawag na online baby selling na patuloy nga pong talamak pa rin, lalo na sa social media? Yes. Opo. So, regularly pa rin po ang aming monthly monitoring sa mga social media accounts po, especially sa mga Facebook groups po kung saan nagkakaroon ng usapan o transaksyon o bintahan ng isang sanggol o bata. At nire-report po namin ito sa PNP Women and Child Protection Center, yung atin din pong PNP Anti-Cybercrime Group, yung CICC under the DICT at Meta PH or Facebook. So we would like to have yung sinasabi po natin na whole of nation response. Hindi lang po sa NACC, kung hindi po yung ating po mga kapartner na government agency like the PNP, the DICT and the DOJ. Especially po dito sa sinasabi po natin ng mga online baby selling or trafficking na digital platforms na po talaga or net intermediaries na talaga po ang kalaban po natin dito. So talagang kailangan po natin ng participation din ng ating Facebook kasi nandyan po talaga nangyayari yung bentahan ng mga bata. So kausap din po natin yung Interagency Council Against Trafficking or IACAT ng Department of Justice para naman po doon sa prosecution ng mga nahuhuli po ng mga tao na gumagawa ng ganitong mga illegal na activities na pagbebenta po ng bata online. At sa kasalukuyan po ang aming pong Undersecretary, si Yusek Janela Ejercito Estrada, ay naatasan po na maging chairperson ng IACAT sa Committee Against Illegal Adoption. Kaya mas nakakapag-coordinate po kami. Therefore po ang illegal, yung online child trafficking. At patuloy din po ang aming pag-inform at pag-educate sa ating pong mga kababayan sa kahalagahan ng legal na paraan ng administrative adoption and other forms of alternative child care. Kung mga media partners na katulong din po namin sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon po para sa ating mga kababayan na hindi. Director, wag nga tayong maging biktima ng mga maling paniniwala, mga maling paligma. Ang ampon, buhin ng inyong ahensya sa panahon ngayon. Opo. Unang-una po, kaya po namin binago ang ibig sabihin ng ampon kasi po meron pa rin po tayong social stigma. Kapag sinabing ampon, 'di ba? Ampon ka lang, parang ganoon. So parang you are a second class citizen kapag ampon ka. So ginagawa natin itong drama, katatawanan,
So, ang pagiging ampon po ay sinasabi ko nga po, ang gusto naming sabihin na ngayon in a positive way, ay lahat po tayo ay maging proud ampon. Lahat po tayo ay anak. Lahat tayo in one way or another naging magulang. Lahat tayo belong to a family. Ordinaryong citizen man po tayo, ordinaryong tao man po tayo. Pero pag gumagawa tayo ng kabutihan, ng proteksyon para sa mga bata, tayo po ay natatangi. Kaya yun po yung sabihin ng proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi. Kasi wala pong pagkakaiba ang isang ampon, ang pagiging ampon, para maging batayan ng taus-pusong pagmamahal na pagbibigay natin sa bata, para itinuturing po natin ang mga bata na regalo mula sa Diyos. At ang mga batang ito ay pinagkakatiwala sa atin. Itong mga batang ito na inabandula, na wala ng pamilya, at binibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ulit ng isang pamilya. Pamilyang pinagkakatiwalaan natin na kayang magbigay ng proteksyon, kayang magbigay sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. So, hindi dapat po isipin natin na second class citizen ang isang ampon, dahil lahat ng bata ay may pantay-pantay na karapatan sa ilalim ng batas at sa mata ng Diyos. Kaya ang panawagan po ng NECC, inuulit ko po, tayong lahat ay maging proud ampon. Yan. Dapat lahat tayo maging proud ampon. Yes. Maganda yan, maganda. Palundato, maraming salamat po sa inyong oras. Director Imelda Ronda mula sa Operations and Services ng National Authority for Child Care.